na tayong wakasan ang diskriminasyon laban sa kababaihan. Anong sagot ng graciousness? Meron bang nakaupo? Tama ba ang sagot ng karamihan? Okay, very good ang graciousness. Manatili po muna kayo. Sumunod na pangungusap. Ang yung sa eksklusibo para lamang sa karapatan ng kababaihan. Anong sagot? Okay, nagsimulo ang lahat. Tama ba ang sagot? Okay, very good ang graciousness. Para sa ikatlong tanong, isa sa saklaw ng SEDAW ay karapatan ng kababaihan sa edukasyon, trabaho at kalusugan. Anong sagot? May tanong pa ba? Wala na. Okay. Kailangan sa tama ang sagot niyo? Okay, very good. Manatili na katayo? Ang Yogyakarta of Principle ay nagtataguyod ng karapatan ng lahat, kabilang ang LGBTQ+, laban sa diskriminasyon at karahasan. Anong sagot? Walang buko? Tignan natin kung tama ang sagot ng lahat. Okay, very good. Para sa huling pangungusap, ang Pilipinas ay hindi pa lumalagda sa SEDAW. Anong sagot? Ang Pilipinas ay hindi pa lumalagda sa SEDAW. Anong sagot? Ang sagot po ay mali. Dahil ang Pilipinas ay lumagda na sa SEDAW. Sino nakakaalala kung kailan? 1980. Okay? Sa buong petsa, lumagda ang SEDAW, lumagda ang Pilipinas sa SEDAW noong July 15, 1980. Tandaan mo ang petsa na yan. Okay? So, at susunod na activity, meron ako ipapanood sa inyong video kung saan papakinggan nyo ng mabuti ang awitin, kung ano ba ang hinalahad ng mensahe ng isang awitin, at kung ano ang pinapakita ng video. Okay?
Okay, so yan ay performance ng El Gama Pinula. Kilala niyo ba sila? Sila ang isa sa mga leader ng Pilipinas Got Talent. Okay? So, patungkol saan daw ang video na inyo napanood? Violence against women? Okay, sige. Pwede. Ano ba? Patungkol saan ang bar? Tungkol sa? Discrimination sa babae? Pwede. Ano ba? Mga karanasan na nararanasan ng mga babae. Babae lang ba? Kabataan? Kabataan. Okay. So, ano yung base sa video na napanood nyo? Ano yung mga uri ng karanasan na pinakita doon? Oligarchio. May sexual na karanasan na pinakita. Ano pa? Nagka-catcalling, yung naninitset, di ba? Ano pa? May physical na karanasan din na pinakita sa video kung saan yung nanay, di ba nakita nyo? Dinudugtog siya, sinasaktan siya ng kanyang asawa. Okay, so tama kayo yung mga sagot. So sa inyong palagay, paano daw maaaring tugunan o bigyang solusyon ng pamahalaan yung mga ganitong ng karanasan sa mga kababaihan at kabataan? Okay, mahusay. Sasagawa yung pagpatupad ang ating pamahalaan ng batas. Okay, so para maunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na to, ay meron ako dito mga salita kung saan tupunan ninyo ang mga nawawalang titik. Okay, maaari ninyo gawing gabay ang kanilang mga kahulugan. Handa na ba, graciousness? Okay, para sa unang salita. Yes? Rosco. Ibasa ko. Physical na karahasan, tignan natin kung tama ang sagot ni Rosco. Okay, mahusay. Para sa susunod na salita. This involves acts of words that harm words of emotional well-being, mental health and self-esteem such as stress, or manipulation, emotional harm. Emotional na karahasan, tignan natin kung tama. Okay, very good. Emotional na karahasan. Susunod na salita. Child abuse, tama ba ang sagot? Okay, very good. Susunod. Yes. Yung trafficking, tingnan natin kung tama. Okay, very good. At panghuli, dito naman sa boys. Yes. Diba?
refers to any sexual act or behavior that involves the person's consensual and expression sexual act. Sexual na karahasan? Tama ba? Okay, very good. Sexual na karahasan. So, base sa mga salita na nabuo ninyo, ano-ano kaya ang mga to? Mga diskriminasyon, mga karahasan at nararanasan ng mga kababaihan at kabataan. Okay, kung inyo babalikan ang inyong aralin kung kayo ay nasa grade 7, natalakay sa inyo ang iba't ibang mga issue tungkol sa issue panlipunan or hamong panlipunan. Okay? So, ang ating aralin ay tumatalakay sa iba't ibang uri ng karahasan sa mga kababaihan at mga kabataan. Okay, nung grade 7 kayo, tinalakay yung iba't ibang issue ng issue panglipunan. Okay, isa sa mga issue panlipunan ay ang mga karahasan sa nangyayari sa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa sa Asia. Okay, so may ginawang batas ang ating pamahalaan upang matugunan or maibsan or mawala yung iba't ibang uri ng karahasan sa mga kababaihan at mga kabataan. Sa tingin ninyo, meron ba kayong ideya kung ano nga ba yung batas na ginawa ng ating pamahalaan para matugunan ang mga karahasan na ito? Anyone? Meron ba kayong ideya kung ano ba yung batas na ginawa ng ating pamahalaan para sa mga protektahan ng mga kababaihan at mga kabataan? Anyone? Yes, Angel? Mga anti-harassment? Pwede. Pero meron pang eksaktong batas na ginawa ang ating pamahalaan. Sena? Kamusta tayo sa Sena? Ano pa? Ano pa? May narinig ako kanina. Ano yun? Ha? Kailangan niyo ba ng clue? Ha? Yan ay ahensya ng pamahalaan. Yes? Oligarchy na taas? SWD. Ha? Ano yun? Magna Carta? Magna Carta? Yes, yan nga ang pinakalayunin ng batas na ito. Pero ano yung eksaktong batas? Letter B. Kailangan nyo ng clue. Okay, correct. Ano sagot? Ano sagot nila? Violence against women and their children. Kailangan pala ng clue na graciousness. Okay, kung ano nga ba ang Bawsi Act, ito ay yung nilalaman ng video na ating panonoorin. So, magdala ko ng mga mahalagang impormasyon dahil mamaya ay magtatanong ako. Ano ba ang batas na tinatawag na anti-violence against women and children o Bawsi Law? Ang batas na anti-violence against women and children o Republic Act No. 9260 ay ang batas na nagproprotekta at nagpaparusa laban sa pananakit sa kababaihan at sa kanilang mga anak ng kanilang mga asawa, karelasyon o dating karelasyon. Pwede po ba ako magsampal ng reklamo sa ilalim ng DAWC? Maaari po. Ang pananakit sa isang babae na kanyang kasintahan lalaki, ex-boyfriend, asawa, dating asawa, dating partner, o
o dating dating partner ay paglaw ng batas ng kausulo. Ako po ay isang member ng LGBT community. Sinasaktan po ako ng ex-girlfriend. Maaari po ba ang magsampa ng reklamo sa ilalim ng batas na iba? Pwede po. Ang batas na ito ay sumasaklaw sa mga pananakit sa kababaihan ng kanilang karelasyon siya man ay lalaki o babae. Ako naman po ay sinasaktan ng aking dating partner. Maaari po ba ako magsampa ng reklamo ayon sa batas na ito? Maaari po. Ang batas na Bawsi ay nagpaparusa sa pananakit sa kababaihan o sa kanyang anak. Aking anak po ay sinasaktan ng kanyang teacher sa eskwelahan. Maaari po ba ako magsampa ng reklamo gamit ang batas na ito? Hindi po maaari. Ang saklaw ng batas na ito ay pananakit sa isang bata ng kanyang ama o ama-amahan or stepfather. Ang pananakit ng isang guro ay saklaw ng ibang batas. Paano naman po kung ang anak ay sinasaktan ng aming asawa ay anak ko po sa pagkakalaga at hindi naman niya anak. Sakot pa rin po ba ang batas na ito ang reklamo? Sakop pa rin po ito ng batas na Bawsi. Ang ating batas ay hindi naglilimita sa anak lamang ng magkarelasyon. Kung hindi, ang anak sa pagkadalaga ng isang ina ay kasama sa binibigyan ng proteksyon ng batas na ito. Paano naman po kung 18 years old ang aking anak na sinasaktan ng aking living partner? Pwede po ba magsampa ng kaso gamit ang batas na ito? Dahil nasa gustong gulang na ang inyong anak, hindi na siya saklaw sa batas ng Bawsi. Ngunit, maaari siyang magsampa ng kaso gamit ang ibang batas na naaangkop sa pananakit na ginawa sa kanya. Maliban na lamang kung ang inyong anak ay may problema sa kaisipan o walang sariling kakayahan na proteksyonan ang kanyang sarili. Sa ganitong sitwasyon, maaari rin pahihigin ang batas na Bawsi upang maproteksyonan ang inyong anak. Ano ang mga ibang klaseng pananakit sa saklaw ng batas na ito? Ang batas na ito ay pinoproteksyonan ng kababaihan laban sa mga pang-aaral kagaya ng physical violence o ang pananakit na pisikal sa iyo o sa iyong mga anak. Emotional o psychological violence, kagaya ng pananakot na ikaw at ang iyong mga anak ay sasaktan. O ang pagpilit sa iyo na gawin ang isang bagay na labag sa iyong kalooban. Kasama na rin dito ang pananakot na tatanggalin ang karapatan at kustodiyan ng iyong anak sa iyo. Ang paulit-ulit na pagsasabi ng masamang salita laban sa iyo o tinatawag na verbal abuse o paggawa ng anumang bagay na maglilimitan ng dalaw mo o ng iyong mga anak dahil sa takot. Kasama rin dito ang intensyonal na pagsunod sa mga galaw mo saan ka man magpunta o ang tinatawag na stalking. Ang pagsilip at pagmamadyan sa iyong tahanan ay kasama rin dito. Ang pagpasok o pananatili sa tahanan mo nang labas sa iyong kalooban. Ang pananakit sa iyong mga alagang hayop at iba pang gawain na nagdudulot ng harassment. Isa pang saklaw ng Bawsi law ay ang sexual violence o ang mga gawain sexual na ginawa laban sa kababaihan. Kagaya ng rape, sexual harassment o acts of lasciviousness. Saklaw ito ang pagtrato sa iyo o sa iyong anak bilang sex object. Pisikal na paghawak sa mga masiserang bahagi ng iyong katawan, pagpilit na panoorin ng mga palabas na nagpapakita ng malalaswang buhatin, pagpilit sa iyo na gumawa ng malalaswang bagay, kasama na ang pagre-record nito o paggawa ng video dapat sa iyong kalooban. Pagpilit sa iyo na tumira kasama ang kalabuyo ng iyong asawa, pagpilit na matulog sa parehong kwarto kasama ng iyong nananakit na asawa o karelasyon. Sa klaudin ng batas na ito, ang pagpilit na magpagtarik sa iyo gamit ang dahas o pananakot na ikaw ay sasaktan. Kasama na rin dito ang pagbebenta ng isang babae o ng kanyang anak sa prostitusyon. Economic abuse o ang pagpipita sa kababaihan na maging financially independent. Kagaya ng hindi pagbibigay ng support ng pinansyal, pagbabawas isang babae ng magtrabaho, magnegosyo, o mag-practice ng kanyang profesyon. Pag-aalis ng karapatan na gamitin ang mga pag-aari o kagamitan ng mag-asawa. Ang paninira ng iyong kagamitan o inyong kagamitan sa tahanan. Pagkontrol sa pera at kagamitan ng isang babae. Ano nga ba ang mga pwede mong gawin bilang babae upang maiwasan ang mga nasabing kaasa? Una, maaari kang kumuha ng protection order mula sa inyong barangay o sa korte
na nakakasakot sa inyong lugar upang mapatigil ang patuloy na pananakit sa iyo ng iyong asawa o karelasyon. Pangalawa naman, ay maaari silang magsampa ng kasong kriminal o sivil na may kasamang danyas laban sa inyong asawa o karelasyon sa korte na nakakasakot sa inyong lugar. Ang protection order ay isang kautusan mula sa kinauukulan upang pigilan o ipatigil ang nangyayaring karahasan laban sa iyo o iyong mga anak. Nakakaloob din dito ang iba pang alituntunin na dapat sundin upang lubos na maprotektahan ng biktima laban sa taong gumagawa ng karahasan laban dito. Ito ay maaaring makuha mula sa barangay o sa korte na nakakasakop sa iyong lugar. Ano po kung hindi sinunod ang protection order? Kapag hindi sinunod ang protection order na binigay ng barangay, maaari kang magsampa ng kaso laban sa taong lumabang dito sa Metropolitan o Municipal Trial Court na nakakasakop sa barangay na naglabas ito. Kapag napatunayan na tunay na nilabang na nasasakdal ang protection order, maaari siyang makulong ng 30 araw. Kapag hindi naman sumunod ang protection order galing sa korte, maaari makulong ng 6 na buwan at magbayad ng mula 5,000 piso hanggang 50,000 piso. Makukulong po ang asawa ko kapag nakasunod nito. Ang sino mang patunayan gumawa ng karahasan labas sa probisyon ng batas na ito ay maaari makulong mula 1 buwan o aresto mayor hanggang 12 taon o prisyon mayor at magbayad ng danas mula 100,000 piso hanggang 300,000 piso. May batas na pumuprotekta sa ating mga kababaihan. Alamin ang iyong mga karapatan. Huwag magiging ng pag-aabuso. Ang kaalaman mo ang magliligtas sa iyo. Okay. So, base sa video na inyo napanood, ano nga ulit ang mga karanasan na lakas ng mga kababaihan? Nakaranas na sexual na karanasan? Ano pa? Physical na karanasan? Verbal abuse or emotional na karanasan or psychological na karanasan? Ano pa isa? Economic abuse. Okay. So, sa Bausi daw ay merong exception. Merong hindi sa sakop ng Bausi. Ano kaya yun? Base sa video, sino ang hindi nasasakupan ng Bausi? Okay, yung mga teacher na nalalapit na kanilang mga estudyante. Dahil ang karanasan ngayon na kinabibilangan ng teacher at ng estudyante ay kabilang din sa iba pang batas. Okay, so hindi siya sakop ng Bausi. Ano pa? Mga babae na nasa tamang edad or mga nasa 18 years old na. Okay, so sila naman ay hindi nasakop ng Bausi dahil nasa 18 years old na sila. Pero maaari pang pwede nilang gawin. Wala na ba silang magagawa? Meron. Anong gagawin nila? Sila po mismo gagawa ng Sila yung gagawa ng aksyon? Or sila mismo yung magsasampa ng kaso. Sila yung gagawa or magsasampa ng kaso na kung ano man yung uri ng karahasan na ginawa sa kanila. Okay? So, ayan. Ano nga ulit ang layunin ng Bausi or Anti-Violence Against Women and Their Children, ha? Anong layunin ng dyan? Layunin ng batas na to na protektahan ang protektahan ng mga kababaihan at mga kabataan. Okay, so sila yung sakop ng batas na to, ang mga kababaihan at mga kabataan. Okay, mga kabataan na wala pa sa tamang edad, ha? Okay, so bilang mag-aaral, paano mo may papahayag at may sasapuray ang batas na ito sa iyong komunidad? Meron pa kayo magagawa bilang kabataan or bilang mag-aaral? Paano nyo masasabuhay ang Anti-Bausi Act? O halimbawa, ilagay nyo yung sarili sa sitwasyon na kung saan ay nakakaranas kayo ng iba't ibang uri ng karahasan. Ano yung mga gagawin ninyo? Yes?
magsasabi sa magulang. Okay, correct. Ano pa? Okay, sinabi na natin, nagsabi na kayo sa magulang. Ano yung pwede gawin ng magulang nyo? Ano yung gawin ng magulang? Magsasababagan ng kaso. Ano yung una? Protection order. Kaya kukuha ng protection order. Kapag daw nalabag yung protection order, hindi na sila yung protection order. Yun na yung time na pwede kayo magsampa ng kaso. Kaya pag nagsampa na kayo ng kaso, maaari, ano mangyayari din sa tao na nakita sa inyo? Maaari makulong. Okay, maaari makulong. Okay. So ngayon ay magkakaroon tayo ng activity or bago yung activity natin, natin tayo yung datos na kung saan makikita ninyo kung ano ba yung uri ng karahasan na nararanasan ng mga babae at ng mga kabataan at ilan ang bilang ng kaso na kanilang nararanasan. Okay, sa babae, andyan ang pisikal na pananakit, sexual na pananakit, sexual na pagsasamantala at emotional or psychological na karahasan. Maaari nyo ba i-total kung ilan lahat ng bilang ng kaso na nararanasan ng mga babae? Pwede kayong gumamit ng inyong mga sarili mo para mag-advocate. Ilan ang total ng bilang ng kaso na nararanasan ng mga babae? Itong datos na to ay nakalat ng DSWD sa taong 2025 lang. Ilan? Ilan po? 12,417. Okay? Tama ba? Okay, correct. Paano naman sa mga kabataan? Ilan ang bilang ng kaso na nararanasan ng mga kabataan? Ilan? 1,069. Okay, 1,069. So, ganyan karami ang bilang ng mga babae at ng mga kabataan na nakakaranas ng iba't ibang uri ng karahasan sa ating lipunan. Kaya ngayon ay magkakaroon tayo ng groupings. Kaya bawat grupo ay bibigyan ko ng task card kung saan naglalaman ito ng iba't ibang sitwasyon. Kaya sa bawat task card, merong mga katanungan na inyo namang sasagutin dito rin. Kaya bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang activity na ito. At mamaya, may isa o dalawang representative ang inyong grupo na magpapresenta dito sa harapan. Kaya meron namang isa o dalawang minuto ang bawat grupo para magpresenta. Okay, para sa group 1, group 2, group 3, at group 4. Okay, maaari na kayo magsimula. Nandito ang rubrics para sa inyong groupings. Ito yung magiging batayan ng inyong score mamaya. Mag-collaborate ang bawat grupo sa pagsagot sa bawat tanong.
Okay, time's up. Okay, time's up. Para sa group 1, representative dito sa harapan, meron lamang isang minuto para naliwanag ang inyong sagot. Magandang umaga sa inyo lahat. Kami na po pala ang June 1. Ito ang aming institution. Si June 1, si Ella at ako si Ella. Si Ella, 30 taong gulang, ay may asawa. Kumakailan, lagi siya pinapahiya na kanyang asawa kung siya ng yulat. Tinatawag ang pangit ng pinanay at pinabastos sa harap ng mga kaibigan at mga
Kahit walang physical na pananakit, si Ella ay palagi mag-isa at hindi makatulog ang maayos. Anong uri ng karanasan ang nararanasan ni Ella? Bakit sa daw pa rin, RA 1962 ang kanyang sitwasyon kahit walang physical na pananakit? Ito ay copy ng palitan ng housing or RA 926 dahil ito ay isang uri pa rin ng karanasan laban sa kapatid. Okay, maraming salamat. Group 1, bigyan natin sila ng tatlong palakpak. Group 2, ano may score ninyo sa group 1? 4 ang pinakamataas. 4 ang pinakamataas. 4. Ano score? 3? Okay. For group 2 presentation, punta na po sa harapan. Group 2, lisan po, punta sa harapan, mag-present. Group 2. Okay, tapos na. Group 2, bigyan natin siya ng tatlong palakpak. Okay, group 1, ano score nyo sa group 4? Group 3? 3. Group 4? 3. Group 3 present. Mahinay graciousness sa presentasyon ng group 3. Minsan, pinapakapit siya ng ama at sinasabihan ng dahil ito ay kanigit at laging pinakabalat sa paalasahin at sa pangalaman at nanihirapan sa magkaibigan. Magpasaya ng sa para na ang members ng direktor bakit sa
Para sa last group, group 4. Ay pakinggan natin ang presentasyon ng group 4. Magandang umaga po, mga kabataan. Ang boundary represent sa sakulang ako. At dahil na po, si Jenny, dito, may estudyante sa high school. Sa loob ng bahay, wala tinatay sa langit at umiligsan ng kanyang tito ang pagkakaligapan ng pinagagawa. Pinatawag siya na hindi ko maingit at pamilya, hindi siya dahil dito, nagkakaroon siya magpapag-usap sa iba at nagkakaroon siya mag-focus sa langit. Matagpuan, at ang huli ng parang sa ating nararanasan ni Jenny. Ang marasang nararanasan ni Jenny sa ang kanyang nararanasan nawakan pa ng iyong sa loob ng kanyang katawan. Bakit ang RA 926 ang kanyang segmento? Sa gawin mo ng RA 926 dahil ang karanasan ay ginawa ng isang kamag-anak na kasama sa isang tahanan. Protektahan ang batas ng kababaihan at mga bata laban sa pisikal, sexual at physiological ng aabuso kahit hindi asawa ang lalaki. At isang Maraming salamat, score. Mga ng score sa floor. Yung mga katotohanan score. dahil gawin ang short essay kung saan isusulat ninyo kung ano nga ang protekta ng karahasan at ang kahalagahan ng batas. At maaari ninyong gawin infographic kung saan ipapakita ninyo sa isang madaling graphics ang mga informasyon tungkol sa karahasan laban sa mga kababaihan at kabataan. Okay? Sa 2 minutes, maaari ninyong gawin ang mga task na ito. Maaari na kayo magsimula. Sa kayo sa papel. Huwag po siya ng paper. Individual po yan.
Last 1 minute. Okay, tapos so hindi tapos, pakipasok ko lahat ng activity sa I, and then sa harap. In a count of 10, nandito na sa harapan lahat ng papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, walang bata sa akin. 10. Pakipasok po. Sabi ko ipasa sa I, and then forward. Pinaka-graciousness. Okay. Wala na magpapasa. Okay, so, para sa paglalaban, ayan, kung papalitan ninyo, or meron yung pag-aaralan sa inyo, ESP, tungkol sa tamang gabi or tamang pagkilos sa paggalang sa dignidad ng bawat tao. Okay? So, sa ating paglalaban, sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, paano mo ba makita ang paggalang at malasakot sa kabalian at mga bata sa tahanan, paaralan o sa inyong komunidad? Taas ang kamay, meron sa mga
bilang BAUC or Violence Against Women and Their Children ay isang batas na naglalayo. Ano layo, mga BAUC? Okay, protektahan ang mga kababaihan at mga kaalaman. Para sa pagmuling gawain sa inyong corporate ay sagutan ang pagkakaya na ito. Isasagot ang tama o mali lamang. Meron na mo kayo 2 minuto para sagutin ang pagkakaya. Kung kayo lang yan. Answer only. Tapos na? Okay, exchange number. Number one, ang pang-aabuso sa babae at bata ay may tutuloy na paglaban sa karapatang pang-tao. Yan ba ay tama o mali? Yan ay tama. Number two, ang pananakit sa bata o kababaihan ay kapag-tagtagdan kung ito ay ginawa sa loob ng bahay lamang. Yan ay mali. And number three, isa sa mga paraan ng pag-iwas ng BAUC ay ang pagpapakita ng respeto at malasakit sa kababaihan at kabataan sa araw-araw. Tama o mali? Tama. Number four, ang kabataan at kababaihan ay walang karapatan na magsalita o magtanong tungkol sa inyong desisyon. Yan ay mali. At last, ang pagkulang sa mga kaso ng BAUC sa mga naglagay sa responsibilidad ang bayan. Tama. Sino nakakuha ng 5 points? 4, 3, 2, 1. Kaya karamihan na nakakuha ng taas na score, mahusay ang graciousness. At para sa inyong takdang aralin, ay maaari ninyong picturean ang kasintintin. Pero picture na lang po ang inyong takdang aralin. Meron ba kayong katanungan tungkol sa ating aralin sa araw na po? Wala na ay mahusay. At maraming salamat, graciousness, sa inyong pakikipag-participate. Okay, goodbye and thank you, graciousness. Goodbye and thank you, ma'am.